May tanong lang namin po sir, especially dito sa nangyaring pagkahulog ng isang bus. Especially sa Bangin dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Kumusta po ito sir? Yes po sir, karoon tayo ng isang aksidente dito sa bayan ng Diligalliego. Ito po nangyari sa barangay Magais Uno, dito po sa bayan natin, kung saan may isa pong DLTV bus yung nasangkot. So based po sa ikinandak namin na investigation, ito po ay galing sa Cubao, Quezon City, papunta po ito ng Gubat, Sorsogon. So pagdating po nila sa sa Tabugon, sa Camarines Norte, nagpalitan po yung dalawang driver after na kumain sila. And then continuous na po yung nila biyahe papunta dito sa Del Gallego direction. Kaya lang unfortunately nga po pagdating dun sa Barangay Magais Uno, nag po, ang sabi nung ibang pasahero is parang naantok ata yung driver. So kaya nakabig papunta na doon sa sa Bagin hanggang nahulog po yung bus. So, ibig po bang sabihin nito, Sir Undisimo, ay itong driver na ito ay nakatulog, kaya naman ay nahulog ito. So, nawalan ng control sa manibela. Tama po ba? Wala pong direktang makapagsabi kung nakatulog. Ang sabi po is possible na nakatulog or baka daw po inatake sa puso. Yun ang sabi ng mga kausap namin na pasahero po. Alright. Sir, ilan po ba yung naiulat na sugatan, especially dito po sa nangyaring pagkahulog ng bus dyan sa Del Gallego po? So bali po yung lahat ng sugatan is 23. Yun po ang sa record namin, tapos yung 4 pong patay. Alright. So, as of now, sir, kumusta po ang retrieval operation? Anong oras po ba natapos ito or ongoing pa po ba ito? Sir, tapos na po kaming mag-retrieve kaninang 11:55 ng tanghali po. So yung last na caliber po nakuha namin, ito po yung naipit ng dun sa part na likod ng ng bus, naipit po ito. Yun po ang namin conclusion sa 11:55 po, yung retrieval operation. Alright. Sir, maitanong ko lang po, especially dito sa naturang lugar, pwede niyo po ba ma-describe sa amin at sa ating mga listeners kung ano po ba itong lokasyon na ito, itong bangin na ito sa may Andaya Highway? Pwede niyo po bang ma-describe sa amin, especially sa lokasyon pong yan? Sir, yung place of incident po is po siya, hindi siya accident prone. Straight lane po siya, tapos 4 lanes. Pero ang talaga, ang sa side niya po is may bangin, pero hindi siya accident prone. Kaya sabi nga po nung sabi nung mga pasahero is parang ang bilis ng patakbo ng driver. Kaya pagdating doon, pag-ahon nila, siguro yun na nga po, inantok hanggang sa makapunta na yung direksyon ng doon po sa bangin. Alright. Sir, dito po sa Del Gallego, Camarines Sur po, especially sa naturang ulat po na nahulog na bus, kumusta po ito? Ang bus company po ba ay mananagot din po ba dito? Yes po, dapat po silang managot kasi may mga, actually po, 4 po yung patay, saka may mga damaged properties. So, Preparation ninyo piniprepare na po namin yung pag-file ng kaso sa kanila. Kaya lang po, may mga initial na silang usapan sa mga biktima na magsisettle. Alright, sir. If ever po, sir, kung hindi po masettle po, especially walang pag-uusap talaga sa part ng bus company at mga biktima ng pagkahulog ng bus na ito, especially sa mga pasahero, ay ano po kaya ang pwedeng kaso ng especially nung driver at nung bus company po?
So yung ano po, reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to properties po. Yun po ang ano namin sa kanila, i-file na case. Alright. Sir, i-add ko lang po yung katanungan na dyan po ba sa parte ng Del Gallego, itong place of incident po, ay palagi po bang may nangyayaring mga aksidente po dyan? Apera po dito sa nangyaring pagkahulog sa bangin po. Ngayon lang po sir itong ano nangyari dito. Maganda yung ano po, hindi siya accident prone, napakaganda po ng kalsada doon sa part na yun. Alright. So, kaya naman po sa ganito nga pagkakataon po especially pauwian po ang mga pasahero ngayon, ano po ang pwede nating mensahe at ginagawa po especially for the safety ng ating mga kalsada po. Yes po sir, kami naman po sa law enforcement, sa public safety po, lagi po namin nire-remind na kung magbabiya po, dapat i-consider yung condition ng mga sasakyan, condition ng tao. So dapat po alam natin yung tinatawag na blue baggage. So dapat tali yun eh. Kasi kung hindi naka-condition yung driver, dapat hindi siya mag-drive kasi ganyan po ang nagiging resulta kung sakaling wala sa condition yung driver. Alright. Sir, maitanong ko lang po additional questions lang po ay dito po sa nangyaring pagkahulog sa bangin, kumusta po ba? Yung mga pasahero po ba ay may mga nagsitalunan po ba or talagang dire-diretsong bumulusok itong bus po dyan sa May Del Gallego? Dire-diretso po siyang bubulusok and then nag-roll over siya hanggang sa yung mga gulong po is nasa ibabaw na. Tapos yung iba po ang ginawa is binasag na lang yung yung bintana para makakuha sila ng exit. So yan na po ang nila, yung way kaya nakalabas po yung iba. Pero yung iba po is na-trap, na ipit. Alright. Sir, ano na lang po ang mensahe natin especially as of now, siguro marami pang pumupunta po dyan sa incident sa place of incident. Ano po ang maipapayo natin, mensahe natin sa publiko, especially yung mga nagpupunta dyan para matignan o tignan ang sitwasyon po dyan as of now? So sa amin po, actually may nagbabantay pa doon sa sa place of incident kasi andun pa yung bus. Dinidiscourage namin na sila doon kasi medyo mataas ka yung doon, yung bangin, saka dinidiscourage din namin kasi baka may pumasok na mga mga bata doon o kung anong mga bystander is maano pa yung bus, madiretso pa pa ilalim. So mag-cause na naman ng another accident. So dinidiscourage namin yung public na mag po doon, pumunta.